Magandang araw mga kababayan. Komentaran lang po natin itong mga nangyari sa EDSA mga kababayan. Doon sa reblocking ni Vince Dizon nung nakaraang taon. Nakaraang buwan yata. Nakaraang taon nga po. Wala. Itong taon yata na ito ngayon mga kababayan. Ngayon, nung bumuhos ang ulan ng 4 na araw yata o 5 araw na sunod-sunod, nawas out po yung nilagay nila doon sa EDSA na espalto. So pakinggan na po muna na itong favorite song ng ating kagalang-galang na presidente. Dancing to the beat with DJ Glenn on the mix. Arcos bangag, Arcos bangag, Arcos bangag, bangag, Arcos bangag, Arcos bangag, bangag, Arcos bangag, Arcos bangag, bangag. Yan po yung favorite song ng ating kagalang-galang na presidente, mga kababayan. So, pakinggan lang natin si Vince Dizon, mga kababayan, regarding doon sa pagtatanong ni Pinky Webb at binalita din ito ng GMA7, mga kababayan. Bali, short video lang po ito. So how can you assure us that yung gagawin pong rehabilitation sa EDSA will last us a long time at hindi po after 1 year or 1.5 years ay butas-butas na Ganda po tanong yan. Unang-una, ang ginagamit nating asfalto ngayon at dito pag-re-block natin, no, talagang piling-piling. Wala pang isang taon mula nang ayusin pero tagtag agad ng lubak ang ilang mga EDSA. Ang mga bagong asfalto kasi nabakbak dahil sa ulan. Yan, mga kababayan. Ay, hindi ba nakakatawa ito, mga kababayan? Ang yabang-yabang nito nung ini-interview to ni tawag nito ni sino ba itong asawa ni Marwas? Basta yung asawa ni Marwas na yung Corina Sanchez, mga kababayan. Na ang yabang-yabang nito na maganda raw ang klaseng espalto ang ginamit dyan at nakatipid daw sila ng 5 bilyon kasi ang budget daw po dyan ay 17 billion. Naibaba niya sa 5 billion. Ito daw ang nito, para daw tong pang runway ng eroplano, mga kababayan, yung espaltong ilalatag nila rito. Pero bakit nagkaganon, mga kababayan? Ito, pakinggan lang po natin itong balitang ito, kung paano siya naman na soplak ng kanyang sarili, mga kababayan. Pakinggan lang po natin itong balitang ito. Doon ang tubig mula sa mga pagulang dala ng habagat na sumira naman sa asfalto. Ang inspeksyon ay kasunod ng utos ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na tiyaking maayos ang rehabilitasyon ng EDSA para tiyaking ligtas at tuloy-tuloy ang biyahe ng mga motorista at commuter. Ayon kay Dizon, kaya nasira ang asfalto ay dahil sa mga naipong tubig at wala rin umanong madaanan nito sa bahagi yun ng EDSA ang paglalagay ng mga gaps o uwang sa pagitan ng mga barrier upang hindi na maipon ang tubig ulan sa dedicated bus lane. Agad na mga ayusin ng contractor ng EDSA Rehab ang mga potholes na walang gagastusin ang Yan, mga kababayan. Ganito tayo pinagloloko ng gobyernong ito, mga kababayan. Posibleng wala silang gagastusin dyan. Nailatag ng maayos yan, mga kababayan, ng kontraktor. Papayag kaya ang kontraktor dyan na gagawin niya dyan nang wala silang gagastusin? Yung abala niyan sa trapiko, mga kababayan, paano yan? Di ba? Tinira nila yan ng Pasko yata o mahal na araw, tinira nila yan, mga kababayan. Tapos itong mayabang na animal na ito na si Vince Dizon, hindi ko alam kung alam ba niya yung ginagawa niya dyan. Hindi ko lang alam kung ano ba talaga, engineer ba talaga ito o ano. Kasi nga po, alam mo, galing sa DOTR ito. Kaya panahon ni PRRD. Pero ngayon, sa sobrang kayabangan nito, yung animal na ito, kumag talaga. Ang yabang-yabang pa. Sabi niya, pang-aeroplano yan, ang kalidad ng espalto na yan. Nakamura pa tayo dyan kasi ang budget dyan is 17 billion, naging 5 billion na lang. O ano ngayon nangyari dyan? Vince Dizon, bakit nawas out yan? Di ba kakupalan mo yan? Yan na nakakalungkot, mga kababayan. Kasi nga po, pinagluloko nila ang taong bayan sa sarili nilang ginagawa. Kaya nga nangyayari sa kanila yan mga kababayan. Di ba po? Magandang araw, mga kababayan. Komentaran lang po natin ito si Congressman Paulo Ortiga regarding po sa sinasabi niya tungkol sa impeachment ni Bibi Sara at tungkol doon kay Mary Grace Piatos sa mga informant ko. No? Tapos titingnan din po natin yung bayan niya kung ano ba sinasabi niya, wala ba talagang bahang nangyari sa bayan niya o ano. Pakinggan natin
kung paano niya dahitin si BP Sara nung panahon na to eh. Alam mo ito kung sinong napakagaling na congressman, mga kababayan. Pero ang hindi niya alam, dadalhin pala sa kanya yung Tuloy lang natin ito. Nag-aalala ako dun sa mga informant no ng confidential funds. Ay yung gumagamit ng confidential funds na inform. Baka may sakit lahat sila. Kasi gamot yung mga pinambabayad sa kanila. Kung ako siguro yung informant, di ako tatanggap ng gamot eh. Siyempre gusto ko compensation kasi importante yung mga impormasyon na ibabato mo, di ba? Very crucial yun sa paghahanap ng di ba? Kung may mission man kayo, may mga ini-extract sa inyong impormasyon. Ito si Paulo Ortiga, talagang anti-Duterte ito, mga kababayan. Pero kung makapagsalita siya, sigurado ka ba na ang ibinigay o baka request talaga yan ng informant na gamot ang ibigay sa kanya, mga kababayan? Di ba po? Hindi naman siguro masama yun. Kasi ang binigay naman informant, hindi naman kulangutin ang laman ng utak nito ni Ortiga, mga kababayan eh. So, pakinggan lang po natin itong balitang ito doon naman sa bayan niya. Na di umano, na wala daw kunong flood control sa kanyang bayan, mga kababayan. Pakinggan lang po natin itong report na ito. Dahil lang po pakinggan lang natin siya, mga kababayan. First District ng La Union. House Deputy Speaker Hindi and na La magkasyang Union mukha. 1st District Representative Paulo Ortega asserted that there are no ghost flood control projects in their district. According to Ortega, there are 68 flood control projects in their area, all of which have been proven to exist with not a single ghost project among them. One example is the rehabilitation of Baroro River Control in Barangay Dangdangla, San Juan, La Union. Under its project profile, as of November 20, 2025, the project is valued at over 48 million pesos and is marked as completed. Only a small portion of it was damaged due to Typhoon Emong in July. Yung sinabi po dun sa report ng PTV na nasira po yung isang flood control structure sa San Juan, totoo po na nasira yun. It was a 2018-2019 project na na-complete po nung 2020 na nasira po nung nakaraang bagyong Emong. People also need to see at saka I think people know na Dito, mga kababayan, makikita mo, kung nasira yan, ibig sabihin substandard, mga kababayan. Kasi, pinapakita po dito na tuwing may bagyo talaga, kailangan meron silang budget ng flood control. So, ibig sabihin, hindi sila gagawa ng matinong flood control. Kung hindi substandard, ghost, mga kababayan. Yan po ang pinapalabas dito. Kasi nga po, taon-taon tayo may baha at taon-taon din tayong binabaha, mga kababayan, at bagyo, mga kababayan. So, tingnan natin ngayon. Kasi itong interview na ito, mga kababayan, pakinggan natin ito ngayong araw na ito, kung ano ang nangyari doon sa nakalipas na araw, kung ano nangyari sa La Union, mga kababayan. Union dahil sa tuloy-tuloy na pagbuhos ng ulan. Yan ang umaarangkadang balita ni Trisha Manalo. Sa Barangay Bambanay, San Juan, La Union, makikita ang malakas na pagragasa ng tubig sa San Gabriel Road. Tuloy-tuloy pa rin kasi ang buhos ng ulan dala ng bagyong Maymay. Kita rin na tila nilamon na ng tubig ang ilang bahay malapit sa tulay. Sa bawang papunta sa San Fernando, La Union naman, abot tuhod na baha ang binabaybay ng mga sasakyan. Sa bahagi namang ito ng San Fernando City, La Union, nalubog na sa baha ang ilang Yan, mga kababayan. Hindi mo lumulutang na yung sasakyan sa gitna ng kalsada. Gaano kataas na tubig ito, mga kababayan? Tapos ang sasabihin sa atin ng kagalang-galang na congressman na wala daw, ghost, walang substandard. Ito, nangyari ito, Congressman Ortiga. Nagpapatawa ka ba talaga sa taong bayan? O niluluko niya lang yung taong bayan? Kasi kung makapagtulig ka sa Davao City, akala mo naman, yung sa Davao City, binaha. Oo, pero yung still intact yung flood control nila doon. Walang nasira.
ay ito. Sa sobrang dami lang siguro ng tubig doon sa dumating sa Davao, kaya nag-overflow yung flood control. Kaya lumagpas sa kabahayan. Kaya ngayon, ang ginagawa nila ngayon, tinataasan nila ngayon diki. Ngayon, sa'yo, anong gagawin mo dyan ngayon? Yan o, patunay yan na talagang umabot sa baka hanggang ngayon may baha pa yan dyan. Yan ang nakakalungkot mga kababayan. Masyado nilang tinitingnan yung isang lugar, lalong-lalo na sa lugar ng mga Duterte, pero yung sarili nilang lugar, hindi nila tinitingnan, mga kababayan. Karma na ito, mga kababayan. Karma na talaga ito, maliwanag na maliwanag sa kanila. Yan, lalo nga, Ortiga, Luistro, yan, mga berador ng mga Duterte yan. Ito si Luistro, ano nangyari sa lugar niya sa Buwan, Batangas? Lumubog din sa baha, mga kababayan. Oh. Sana walang speaker, walang AX. Dahil kay speaker, may ayuda. Dahil kay speaker, may tupad. Oh, ang kakapal ng mga mukha niyo, mga animal kayo. Puro kayo mga ganyan. O ito, ano nangyari? Matutuwa ba kayo sa taong bayan na ginagawa niyo sa mga constituent ninyo? Na pinagloloko ninyo mga kupal kayo? Yan ang nakakalungkot, mga kababayan. Di ba? Sila nagbida-bida para lang sa sarili nilang agenda, mga kababayan. Di ba po? O hanggang dito na lang po. Palambing po ng like, share, and subscribe. God save the Philippines.